is Jesus. Every knee will bow down and every tongue confess that you are God. You are Lord, our Savior, our Messiah. Hallelujah, Jesus. Let your will be done, Lord, in our lives, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Truly, Lord, that you are God, the God of our ancestor, the God from yesterday, today, and forever. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Lord, our life, truly, Lord, it's not guaranteed, Lord. But today, Lord, hallelujah, search our heart, our mind. Lord, cleanse us, Lord. Purify us, Lord Jesus. Lord, forgive us, Lord, for all our shortcoming, Lord Jesus. Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy kami, Ama, hallelujah, na lalapit sa iyo. Patuloy kami, Ama, na magpapalinis sa iyong kabanalan. Patuloy kami, Ama, na lalapit sa iyo, Lord. Patuloy kami, Ama, na humihingi, Ama, ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, Lord. Dahil alam namin, Lord, hindi namin hawak ang aming buhay. Bagkus, Lord, ikaw ang may hawak ng aming buhay. Kay Lord, sa oras na ito, sa umagang ito, Ama, let your will be done, Lord, in the life of your people today, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw na, Ama, hallelujah, ang mag-iingat sa bawat isa sa amin, Lord. Ingatan mo, Ama, ang bawat puso, bawat isipan ng mga anak mo, Ama, sa oras na ito, Ama. Lord, hallelujah, as we going, Lord, to hear your message today, Lord. Patuloy, Ama, na ikaw, Ama, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, let your anointing power, Lord, be upon us right now, Lord Jesus. Let your Holy Spirit, Lord, right now, move in this place, Lord Jesus. Hallelujah. Silyuhan mo po, Ama, bawat puso ng bawat isa. Silyuhan mo, Ama, ang lugar na ito, Lord Jesus, na ikaw lamang, Lord, ang magiging sentro, Lord, hallelujah, ng aming pagpuri, pagsamba, hallelujah, sa iyo lamang namin, Lord, ipinabalik, Lord, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba, pagdakila. Dahil ikaw, Lord, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na tapat at ang Diyos na siyang pumili sa amin at ang siyang Diyos na tumawag sa amin. Kay Lord, sa oras na ito, Ama, ito, Ama, ang aming samot dalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Handa na ba ang lahat? Amen. Siguro handa na, no? Praise God. Amen. Our topic today is about denying ourselves. Gusto ba nating i-deny yung ating sarili para makasunod kay Lord? Denying ourselves to follow Jesus or denying its power? Malalaman natin today kung tayo ba'y nagdi-deny ng ating sarili sa Panginoon o dinideny natin ang kapangyarihan ng Lord sa buhay natin. Praise God. So let us open our Bible in Matthew chapter 16 verse 24 to 27. Then Jesus said to his disciple, "Whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever lost their life for me will find it. What good
it will for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Amen. Praise God. Hallelujah. Handa na ba tayo? Are we ready to listen to the message of God? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Sabi dito, I will read it in Tagalog. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Nasa huling araw na ba tayo ngayon? Amen. I believe, no? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Amen? Praise God. So, again, tanungin mo sa katabi mo, denying yourself to follow Jesus or denying the power of God? Amen? Parang ang hirap, no? Pero sabi dito, sila'y may anyong pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ito daw mga tao na to, ito daw dapat ang ating iwasan. Kasi sabi ng Lord, wala tayong magagawa sa ganitong klaseng tao. Praise God. Amen. Nasa huling panahon ba tayo? Amen, I believe, no? So, why this is my message today? Amen. Nasa Pilipinas kami, ang dami kong gustong ipatutuo sa Panginoon. Sa sobrang dami ng ginawa ng Lord. Sabi ni Pastora Richelle, I just remember, sabi niya, when you go back to Dubai, no need for you to make I know marami kang ipatutuo kasi sobrang napakadami ng ginawa ng Lord. But hindi pala yung mga ina-expect niya na ipatutuo ka sa Panginoon. Amen? Kasi nung nasa eroplano, Pastor Ali don't know what happened, but ako lang ang nakaka-encounter nito. From Korea to Abu Dhabi, sobrang sarap ng aming tulog kasi syempre di ba pagod ka, nasa eroplano kami. Nagising na lang ako na hindi na ako nakakahinga. Pilit kong humihinga, pero hindi ko talaga alam kung paano huminga. Alam mo yung, hindi na ako makahinga. So, dahil hindi ako makahinga, gusto kong si Pastor Agisingin, pero sobrang tulog na tulog siya. Tumingin ako sa paligid, lahat sila tulog. So talagang big tap, nung habang hinahanap ko yung hininga ko, biglang sumakit yung ulo ko. So pumunta ako sa toilet. Nung pagpupunta ko sa toilet, alam mo yung nanlamig ka na hindi ka makahinga. As in talagang sobrang tagal ko sa toilet na pinipisil-pisil ko yung aking na gusto kong huminga pero di talaga ako makahinga. But while in the toilet, nung nasa toilet ako, sabi ko, let your will be done, Lord. I done my part. Praise God. I done my part. Sabi ko, but one thing nabanggit ko sa Lord, sabi ko, wag mo akong kalimutan. No? Praise God. Amen. Naiyak ako kasi sobrang, alam mo yung, sobrang, di ko ma-explain. Talagang, nawala na talaga ako, as in nawala na talaga ako ng malay. So, sobrang,
ano ko kay Lord, sabi ko, Lord, alalahanin mo yung lingkod mo at huwag mo akong kalimutan. Amen. Pero sabi ko, Lord, kung will mo na talaga na hanggang dito na lang ako, sabi ko, parang napakalungkot naman. Pero sabi ko, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Parang sabi ko, gusto ko makita yung mga anak ko. Sabi ko ganon. Then, bigla akong nagsuka. Ay, vomit, talagang grabe, talagang sobrang suka ko. Tapos yung panlalamig ng buong katawan ko, as in talagang lamig na ako. Bigla akong nakaramdam ng init sa ulo ko. Then talagang naghugas ako sa sarili ko kasi sobrang dami kong isuka ko lahat ng masasamang, iwan ko kung hindi naman ako nasaktan, nasakit yung tiyan ko. But before that happened, amen, praise God, when nasa Capiz kami, nagkaroon din ako ng encounter. So, pinasakit na naman yung akin. Kasi, kung tayo, no, nawala sa Panginoon, hindi natin maunawaan kung ano ang ginagawa ng kalaban. Sumakit din yung tiyan ko. Pumunta ako ng toilet na parang ito ng katapusan ko. Then, it's happened, parang sabi ko, ayaw ko mag-isip ng gano'n, no? Kasi nasa Panginoon tayo. Pero talagang grabe yung atake sa akin. Then, same thing, nung nasa Marinduque kami, ganon din, may nangyari din sa akin na talagang nanghihina ko na hindi nila ako maintindihan. Amen. Sabi ko, katawan ko to, ako lang nakakaalam. Gustuhin ko man yung mga bagay, pero hindi ko talaga alam kung, alam mo yung, parang nawala yung lakas mo. Hindi mo alam kung paano mo i-renew, hindi mo alam kahit anong kain mo, talagang as in totaling wala. Then yung pangatlo, yun nga nasa eroplano ako na talagang di na ako makahinga, na hinahanap ko yung paghinga ko. Pero kung tutuusin, sobrang okay ako sa buong buwan na yon. Pero that time, nung nasa eroplano ako, doon ko talaga pinatunayan na anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. Kahit malakas ka, anytime pwede kang kunin ng Panginoon. Praise God. So I cried to the Lord. Sabi ko, Lord, sabi ko, nagawa ko ang kalooban mo, pero paabutin mo ako sa Dubai. Gusto ko makita yung mga anak ko. Praise God. But nung nasa eroplano ako, talagang hindi ni Pastor Ali alam na talagang I'm struggling. Sobrang hanggang dumating kami dito. Nung dumating ako dito, sabi niya, bakit iba yung pakiramdam mo, talagang tulog lang? Ay, hindi na ako tulog ng tulog. Naramdam kong nanghihina talaga ako. Amen. Dahil mayroon akong encounter again, 3 beses akong nanaginip na yung katawan ko, amen, nandito. Pero yung ako, nandun sa ibang lugar, nagtatrabaho. And then, yung trabaho ko, as in pisikalan, kaya ramdam na ramdam ko yung aking pagod dito. Sabi ko, ba't pagod na pagod ako kahit alam mo, pagod na, wala na akong ginagawa. The same scenario, ay hindi na same scenario, same sa panaginip ko, nagtatrabaho na naman ako sa isang lugar, dinadala ako sa isang lugar, nagtatrabaho, yun ang nararamdaman ko. So, ibig sabihin, praise God, na habang tayo natutulog, maraming nangyayari na hindi natin alam. Amen? Praise God. So talagang sabi ko, Lord, kaya ako, habang natutulog talaga, naglalagay ako ng oil, ng olive oil, ng asin, kung ano-ano na nilalagay ko. Kasi anytime, pwede tayong atakihin. Amen? Kaya, yun ang aking patutuo na talagang our tomorrow is not guaranteed. Anytime. Kasi first time ko talaga na hindi ko alam kung paano huminga at saka wala naman akong sakit, never ako naka-encounter ng ganun, pero that time, maalala ko lang talaga na natulog ako. Nung pagising ko, buti na lang ginising ako ng Lord. Praise God, paano na lang kung hindi ako nagising that time? Kasi hindi ko na talaga alam, nagising ako na hindi na ako nakahinga, hindi na ako marunong huminga. Anong hanap ko ng paghinga? Wala ko talaga akong hininga. But praise God, talagang napakabuti ng Lord. Talagang sabi ko, amen, hindi ko talaga ikakahiya ang kabutihan ng Lord sa akin. Amen. Hindi ko ikakahiya ang power ng Panginoon sa akin. Amen. Kaya, amen, encouragement sa atin lahat na magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen. Mas maganda na madatnan tayo na nasa presensya ng Lord. Mas maganda na madatnan tayo na naglilingkod ka sa Lord.
Mas maganda na mawala ka kasi life is short. Mas maganda na mamatay ka. Amen? Na mayroon kang relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, no? Praise God. Sabi dito, dapat mong malaman sa mga huling araw na huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga taong sapagkat ang mga taong magiging maibigin sa sarili. Amen? Tayo ba yan? Maibigin sa salapi. Tayo ba yan? Palalo. Amen? Mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob. Kasama pala ang walang utang na loob dito, no? Pero ang mga Kristiyano right now, hanggang ngayon, marami pa rin walang utang na loob. Amen? Nakakalungkot. Very simple. Amen? Walang utang na loob. I will just give an example. Kasi uso tong walang utang na loob sa Pilipinas di ba? Pag wala kang bigas, pupunta ka sa tindahan. Pautang ng bigas. Pag sumahod ka, doon ka sa kabila bumili ng bigas. Aside na hindi mo binayaran yung utang mo, doon ka pa bumili ng bigas sa yung Iyon ang mga taong walang utang na loob. Tama po ba? Amen, praise God. Nakakatakot, no? Dapat wala na dito, no? Sa atin na nakakilala na sa Panginoon. Amen? Minsan, yung mga taong tumutulong sa atin, gumagawa na sa atin ng mabuti, ito pa yung ating, uso na daw yung ngayon Kaya nakakatakot tumulong. Pag tumulong ka, ikaw pang masama. Saan ka lulugar? Pag tumulong ka, diba? Tumulong ka na nga, ichichismis ka pa. Yes. Amen? Kaya sabi dito, no? Ulitin ko. Sapagkat ang mga taong maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, amen? Mapagsamantala, suwail sa magulang, diba? Mapagsamantala, scammer. Diba ang dami ngayon, uso ngayon? Kahit puso, ini-scam. Amen? Praise God. Ini-scam ang puso. Amen? Praise God. Sabi dito, suwail sa magulang. Sino bang mga suwail sa magulang? Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y maging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, walang kontrol. Amen? Marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. So, ibig sabihin, pag ginawan ka ng mabuti, dapat gagawan natin ng mabuti. Amen? Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kahalayan sa halip maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan ang ganyang uri ng tao. Praise God. Amen? Kung ganyang klaseng tao, kung ganyang klaseng kapatid o kaibigan mayroon ka, dapat iwasan mo or else, baka one day, yung ugali ng yung kaibigan ay yun ang magiging ugali mo. Amen? And then, huling araw na, mawalan ka ng hininga. Saan ka ngayon? Kung hanggang ngayon, itong mga ugali na to ay nasa sa atin pa. Praise God. Amen? Dahil nasa end time na tayo, di ba? Sabi nga daw, amen? Ang alahas daw, ano daw kaibahan ng alahas at ng lalaki? Ano? Ayan. Ang alahas daw, habang tumatagal, nagmamahal. Ang lalaki, habang tumatagal, nawawala ng pagmamahal. Praise God. Amen.
Hallelujah. Amen. Kaya, mag-ingat-ingat kayo, girls. Amen. Mag-ingat-ingat kayo. Kaya sabi, buksan nyo sa Job 22:25, sabi ng Lord, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman, na siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Amen? Kaya, alam niyo ba kung sino ang wise dito? Sister Jinky. Matalino. Praise God. Amen? Dapat ganon. Matalino tayo ngayon. Amen? Praise God. Hallelujah. Nagets nyo ba? Ang ibig kong sabihin, amen, kung mayroon man tayong pahalagaan sa oras na to, sa buhay natin, kundi palahalagahan natin ng may Diyos tayo. Amen? Tama po ba? Kasi ang tao, ano daw, friendly request, friendly user. Pero ang Lord, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwan ng Lord. Amen? Kaya hindi ko kayong tinatakot na wag na kayong maghanap ng boyfriend. Mag-boyfriend kayo. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. In Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Matthew 7:21 to 23. Jesus tell us on that day, judgment, there will be some who surprised to find that they are outside at the kingdom of God. Then the some who believed true things about Jesus and who did good things in the name of Jesus, and yet they never become his disciple. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakakaano, makikita natin talaga ang totoong tagasunod ni Lord. Ito yung mga taong hindi lang nakikinig ng salita ng Lord, ito ang mga taong gumagawa. Amen? They are the doer of the word of God. Ito yung totoong disipulo, tagasunod ni Kristo. Pero yung mga tao, nagmukhang Kristiyano, kaya totoo talaga no na one day, pagdating ng panahon, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon. Amen? Yes. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father, who is in heaven. Amen? Yun lang daw talaga ang sumusunod. Amen? Sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya, praise God. In Matthew 16:24 to 27, sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magliligtas sa kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makantan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Amen? Praise God. Anong ang maibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan sa kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginagawa. Amen? Kaya totoo talaga yung serving God. Amen? Hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa yung kapatid, no? Yung paglilingkod mo kasi work out your own salvation. Amen? Kasi sa yung ginagawa, you will rewarded naman pagdating ng panahon. Amen? Tama po ba? Kasi minsan, no, talagang, hindi lang minsan. Amen? Kadalasan. Amen? Marami sa atin no, nakakaramdam kasi talagang tao lang tayo, nakakaramdam ng pagod. Amen? Amen? Pero, pagsikapan natin na masunod ang kalooban ng Panginoon, pagsikapan natin, amen? Na talagang tayo talaga yung nakikinig ng salita ng Lord na ginagawa natin, sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Kasi sabi ng Lord,
Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginagawa. Kung ikaw naman ay wala kang ginawa sa iyong ministry, kung ikaw naman ngayon ay wala kang ginawa, amen? Anong igagantimpala sa iyo ng Lord? Wala. Praise God. Hallelujah. Naintindihan ba natin? Parang seryoso kayo masyado. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya totoo talaga no na denying ourselves for Jesus, talagang kaya nga sabi ko, sobra bago pala kami pumunta ng Philippines, nag-struggle talaga ako kasi ayoko talagang umalis. Ayoko talagang umalis kasi syempre first time kong maiwan yung aking mga anak. Amen. But talagang inaano ako ng Lord. Amen. Talagang the word of God, talagang pinapaalala niya sa akin kung totoo kang disipulo ko. Amen. Kung ang sinumang nagmahal ng higit sa akin ay hindi makakasunod sa akin. Amen. So I deny myself, I obey the Lord. Amen. Mahirap man siya, pero you need to obey the Lord. Amen. Praise God. Kasi ang tao, napakaganda ng plano. Walang pasok ngayon. Ang mga bata, gusto namin mag-relax. Ganun, no? Kasi sa araw-araw na talagang may pasok, talagang walang tulog. Pero ibang plano ng Lord sa plano ng tao. Amen. Mas maganda pa rin ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kasi sabi ng Lord, wala daw tayong pwedeng dadalhin sa Panginoon. Wala tayong pwedeng dalhin. Amen. Wala tayong pwedeng dalhin sa Panginoon, kundi yung kaluluwa. Amen. Kaya mo bang i-deny yung sarili mo para makawin ng kaluluwa at madala sa Panginoon? Amen. Na-deny na ba natin yung sarili natin? Amen. Para makapag-win? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito, no, sa Luke 9:57-62, basahin natin. Hallelujah. Sabi dito sa Tagalog, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pupunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi naman sa isa, susunod ka sa akin. Ang sinabi naman niya sa isa, susunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang mo po muna ninyong mapalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya salamat no sa testimony ni Pastora Marge. Amen. Kaya niyang ipahayag. Amen. Ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit anong sitwasyon mayroon ka, deny yourself, preach the word. Ibig sabihin, kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, dapat makikita si Lord sa'yo. Hindi yung nahihirapan ka talagang pinakita mo na iba na yung mukha mo. Amen? Kaninong kamukha ka na? Amen? That is denying Jesus in your life. Amen? So, ibig sabihin, hindi sakit at karamdaman, hindi hirap, amen, ang dahilan para ma-deny si Lord sa buhay mo. Amen? Kasi if you deny God, He will deny you one day. Amen? Kaya yung paglilingkod natin at pagkilala natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi to biro. Amen? Praise God. Seryoso ang Lord. Pinapaalalahanan tayo ni Lord para pagdating ng panahon, amen, lahat tayo makapasok sa kaharian ng Lord. Walang maiiwan sa atin. Amen? Praise God. Kaya sabi di pa no, sa 62, sabi dito, ang ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.
Ito yung mga Kristiyano, amen, nakakilala na sa Lord. Amen? Palingon-lingon. Ibig sabihin, alam mo na ang katotohanan kung saan-saan ka pa mo pumupunta. Palingon-lingon, parang si sister kasi, si brother kasi. Amen? Di ba? Palingon-lingon. Maraming nakikita. Amen? Dapat hindi na tayo ganito. Amen? Praise God. Mamamatay ka na lang. Mamamatay na lang tayo. Binabantayan mo pa si sister o si brother. Yung mali pa rin ni sister o ni brother ang yung inaalala. Hindi mo inaalala ang iyong sarili. Tama po ba? Ang ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa karayaan ng Diyos. Ito yun, tayo yun. Mga nag-aararo, nagtratrabaho sa kingdom ng Lord. Kung ganitong klaseng pananampalataya, mayroon tayong palingon-lingon, amen? Hindi ka talaga makakarating. Amen? Hindi ka makakarating sa kaharian ng Panginoon. Praise God. Parang masyado kayong seryoso. Amen? Hallelujah. Dapat lang talagang, praise God. Hallelujah. Ay, sorry. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, we will try. Amen. Hallelujah. Amen. So, amen. We will continue. Amen. Hallelujah. In where I am now. Amen. In John, 1 John, we will read in the book of 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Amen. Can you put it in the ano? Amen. Praise God. Hallelujah. It says here, Tagalog kasi na-prepare ko dito, kuya eh. Amen. Praise God. Huwag, sabi dito, no? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sabi dito, ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ay nasa sanlibutan. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen? It is very clear for us, no? That the Word of God is really true. Sabi dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Amen? In 17, the world and its desire passed away, but whoever does the will of God lives forever. Amen? So, it means, kailangan talaga kasi, habang palapit, while the end times is here, while parang nasa ano na tayo eh, nasa huling araw ng Lord, talagang this the last day. No, hindi natin alam kung kailan. Pero kasi, but even me, nararamdaman ko na talagang malapit na. Amen. Sobrang lapit na ng pagdating ng Panginoon. Kaya sabi dito, no, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan kasi kaya minsan ang tao hindi nakapunta sa church. Amen? Praise God. Hindi nakasunod. Amen? Sa salita ng Lord. Bakit? Dahil sobrang busy sa world. Amen? Praise God. Kaya sabi no sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will able to test and approve what God will is His good, pleasing, and perfect will. Amen? Kaya pinaalalahanan tayo ng Lord na huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Amen? Hayaan daw natin baguhin. Hayaan daw nating baguhin ng Diyos ang ating mga pag-iisip. Bakit? Bakit gusto ng Lord na baguhin ang ating pag-iisip? Dahil ang ating isip minsan ay marumi. Amen?
Akala mo, napaka-healthy mo, wala kang sakit, pero yung isip mo, may sakit. So, anong tawag sa'yo? Kung may sakit ka sa isip, praise God. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kaya talagang napakabuti ng Lord, no? Na pinapaalalahanan at talagang sabi ko nga, ako nahihirapan talaga ako sa message ng Lord. Kasi very hard. Sabi ko may mga bago. Pero di natin alam. Amen? Kung ano ang gusto ng Lord. Amen? Kung hindi mo masabi ang salita ng Lord, tas katapusan na ng mundo, marami pa rin taong walang utang na loob, anong mangyayari sa kanila? Praise God. Mga taong suwail sa magulang, anong mangyayari sa kanila? Amen? Praise God. Kaya sabi dito, no, hallelujah. Kaya sabi dito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano ba ang mga kalooban ng Diyos? Amen? Ang kalooban ng Diyos na pumunta ka sa kanyang presensya. Amen? Kilalanin mo ang Lord, meditate His word day and night. Amen? O marami pa tayong panahon sa mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Amen? Kasi sa church, minsan, sabi nga, may mga church no, na pinipili nila ang kanilang sinasabi. Amen? Kasi sabi nila, hindi lahat ng ating pananampalataya ay pari-pariho. Yes, hindi lahat ng ating pananampalataya ay pari-pariho. Amen? Pero hanggang kailan tayo magiging bata sa ating pananampalataya? Amen? Hindi tayo makakausad. Amen? Kasi kailangan ito lang yung i-preach ko. Sabihin ko lang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise God. Hanggang doon na lang tayo. Why? Kasi hindi ka pwedeng mag-preach ng medyo hard. Kasi they are bata sa kanilang pananampalataya. But don't you know that si Lord ang mag-iingat at si Lord ang magpapaunawa sa kanila. Amen? We don't know na yun pala ang kailangan ng tao. No? We don't know na bukas wala ka na pala ang iyong kapatid. Tapos hindi pa niya napapakinggan ang nais na ipagawa sa kanya ng Panginoon. Amen? Kaya talagang magagawa mo ang kalooban ng Lord. Amen? Kung nasa sayo ang Espiritu ng Lord. Ang Espiritu naman ng Lord, anong Espiritu ng Lord? Matitis mo naman ang Espiritu ng Lord, di ba? Ang Espiritu ng Lord ay kapayapaan, love, joy, peace, amen? Patient, praise God. Maano natin, no? Matitis natin yung Espiritu ng Panginoon sa sarili natin. Kung nasa atin na ba? May kapayapaan na ba tayo? May pag-ibig na ba tayo? Mayroon kang pag-ibig. Amen? Wala ka namang pag-asa. Amen? It's not complete. Kailangan lahat, the fruit of Holy Spirit, the Spirit of God will be with you. Amen? Mayroong pag-asa. Kasi yung tao, minsan may mga tao na sa panahon ngayon na mas kailangan nila na encouragement. So kung tayo nagdadala ng salita ng Panginoon, meron kang ang pag-ibig, kaya nag-evangelize ka. Pero hindi naman makikita sa'yo. Nang i-evangelize mo, walang pag-asa sa'yo. Amen? Nag-evangelize ka, mayroon kang pag-ibig at mayroong pag-asa. Wala ka namang peace. Amen? Pwede ba yon? Hindi. Paano mo mapapaliwanag sa kanya? Paano maintindihan ng tao kung ikaw mismo, aligaga, wala kang kapayapaan sa sarili mo? Marami kang kinatatakutan. Amen? Kaya ang pagpapahayag sa kaharian ng Panginoon, kailangan complete gear ka, dala-dala mo, dapat suot mo. Amen? Suot natin ang salita ng Panginoon, dala natin ang salita ng Panginoon.
Wala kang dapat katakutan. Hindi dapat dahil tayo matakot na hindi maunawaan ng tao ang iyong nais iparating ng Panginoon. Amen po ba? Naintindihan ba natin? Amen? Kaya di ba sabi ko, yung ating topic ngayon, we need to assess ourselves. Amen? I am denying myself to follow God, o I am the Christian. Ako yung Kristiyano na dinideny ko ang power ng Lord. Saan doon? Saan ka ngayon doon? Amen? Praise God. Mas masaklap, no? Ang mga taong, ano sabi doon? Mas mahirap. Ang mga taong dinideny nila ang kapangyarihan ng Lord. At ikaw mismo, makikita mo, ikaw mismo, matitest mo sa sarili mo, ako ba to? Ito pa ba ako ngayon? Amen? Kaya si Lord, ang salita ng Lord ay talagang tagos. Saan? Tagos sa puso, tagos sa ating buto. Amen? But I believe, no, na mauunawaan natin ang mensahe ng Lord sa atin ngayon. Praise God. Kaya sabi dito, no, in Matthew 24:10-13, hallelujah. At dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propita at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wagas ay siyang maliligtas. Amen? Amen? Taglamig ba ngayon? Tag-init. Amen? Tag-init, taglamig sa ating pananampalataya, pero napakainit sa Dubai. Praise God. Pero dito, sabi dito sa 1 Corinthians 15:58, sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Kaya talagang may kaakibat, no, yung ating paglilingkod. Huwag tayong panghinaan o huwag tayong mapagod. Amen? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi, sabi ng Lord, napakalinaw ng salita ng Lord, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Mas magandang pagsilbihan ng Panginoon. Amen? Kaysa tao. Amen? Kaya nga sabi ko nga, kung may maganda kang investment, si Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen? Kaya tayong lahat ay tumayo. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord, and we glorify you, God. Hallelujah. Lord, patuloy kami, Ama, na lumalapit sa iyo, Ama. Kaya, Lord, sa oras na ito, Ama, kung ano man ang aming mga nagawa, Lord, na hindi ka makita sa aming buhay. Sa oras na ito, Ama, hallelujah, tanggalin mo ito, Ama. Ang lahat ng mga sagaba, Lord, na makapasok kami sa iyong kaharian, Lord. Tanggalin mo, Lord. At patuloy kami, Ama, hallelujah, na magpalinis sa iyong kabanalan, Lord. Lord, sa oras na ito, Ama, ikaw ang Diyos na nakakasiyasat ng aming mga puso. Ikaw ang Diyos na nakakasiyasat ng aming mga isip. Lord, wag mo kaming hayaan, Lord, na panghinaan, Lord. Bagkus, Ama, bigyan mo kami, Ama, ng katatagan, Lord. Nakilalanin ka, nahanapin ka, at paglingkuran ka. Lord, our life, Lord, tomorrow is not a guarantee. Walang nakakaalam, Lord, kung hanggang kailan ang buhay namin dito, Lord. Kaya, Lord, sa oras na ito, Ama, patuloy kami, Ama, sakop sa iyo, Lord, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapayapaan, sa pag-asa. Hallelujah. Na pagdating ng panahon, Lord, hallelujah, ang lahat
ng mga anak mo sa oras na ito, Ama, ay makakapasok sa iyong kaharian. Kaya Lord, hallelujah, kung ano man, Ama, ang nagiging hadlang, Lord, na makalapit kami sa iyo sa oras na ito, Ama, sinusuko namin sa iyo ang lahat ng ito, Lord. Ang kalooban mo, Lord, ang siyang masunod sa buhay ng bawat isa, Lord. Ang kalooban mo, Ama, ang siyang patuloy, Ama, na makita sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, kung paano mo kami, Ama, tinawag, hallelujah, sa aming mga sitwasyon, Lord. Hallelujah. Muli mo kaming tawagin ngayon, Ama. Hallelujah. Na may pananampalataya, na may pag-ibig. Dahil alam namin, Ama, na sa aming pananampalataya sa iyo, Lord, magkaroon kami ng kaligtasan. Sa pananampalataya namin sa iyo, Ama, magkaroon kami, Ama, ng kagalingan. Sa aming pananampalataya sa iyo, Ama, magkaroon kami ng bagong buhay, bagong pag-asa. Sa pananampalataya namin sa iyo, Ama, magkakaroon kami, Ama, ng bagong puso. Lord, itama mo, Ama, ang mga puso namin, Lord. Itama mo, Ama, ang aming mga isipan, Lord. Kaya, Lord, sa oras na ito, Ama, sa lahat, Ama, ng mga gawa ng mga masamang espiritu sa buhay ng bawat isa, Lord. Hallelujah, we rebuke it, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, we rebuke the works of the enemy in the life, hallelujah, of your people right now, Lord Jesus. Lord, kung ano man, Ama, hallelujah, ang mga bagay, hallelujah, na hindi ka nais-nais, hallelujah, sa iyong harapan, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Tanggalin mo, Ama, hallelujah, ang espiritu ng mapagmataas, spirit, the hypocrite spirit, Lord, in this place, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, silyuhan mo, Lord, the anti-spirit, Lord, hallelujah, we rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, lahat, Ama, ng mga espiritu na hindi sa iyo, Lord, tanggalin mo, Lord, sa lugar na ito, Ama. Bagkus, Ama, palitan mo, Ama, ng iyong espiritu, ang espiritu ng pag-ibig, espiritu ng kapayapaan, espiritu ng pag-asa, espiritu ng kapahingahan, espiritu, Lord, hallelujah, na nanggagaling sa iyo, Lord. Kaya, Lord, sa oras na ito, silyuhan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord. Silyuhan mo kami, Ama, ng iyong banal na dugo, ang dugo na siyang dumaloy sa krus ng Kalbaryo, Lord. Lord, sa lahat, Lord, hallelujah, ng mga anak mo na nandito ngayon, Lord. Patuloy, Ama, na silyuhan mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, hallelujah, hindi kami, Ama, nakatuon, Lord, hallelujah, sa mga bagay na nasa sanlibutan, Lord. Bagkus, Ama, turuan mo kami, Ama, na ituon namin, Ama, ang aming mga mata, hallelujah, sa iyo lamang, Lord. Sa iyong mga ginagawa, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord, you are the source of everything. You are the source of life, Lord. Kahit ang buhay namin, Lord, ay hindi sa amin. Kaya patuloy kami, Ama, na magpapasakop sa iyo, Lord. Let your will be done, Lord. Hallelujah. In the life of your people, Lord. Let your kingdom come, Lord, in the life of your people. Hallelujah. Lord, ito, Ama, ang aming samot dalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen.